Magandang araw mga kapatid. Kapag sumasapit ang buwan ng Mayo, tila nagiging makulay ang ating simbahan. Makikita natin ang mga batang nag-aali ng bulaklak, mga nagdarasal ng rosaryo, at ang taimtim na pag-awit para sa mahal na Birheng Maria. Ngunit minsan, napapaisip tayo, tradisyon lang ba ito? Bakit nga ba mahalaga ang Flores de Mayo? Ang salitang Flores ay nangahulugang bulaklak at ang mga bulaklak na ito ay inaalay natin sa mahal na Birhen bilang tanda ng pag-ibig at debosyon. Noong 18th century, ang mga paring Heswita ay sumulat ng isang booklet na pinamagatang Buwan ni Maria o Buwan ng Mayo. Nakapaloob dito ang mga dasal ng rosaryo tuwing buwan ng Mayo, gayon din ang litanya ng mahal na Birhen ng Loreto. Sa sinaunang tradisyon ng simbahan, ang buwan ng Mayo ay inuugnay sa panahon ng tagsibol. Kaya naman sa Europa, naging kaugalian ng mga Kristiyano ang pagdadala ng pinakamagagandang bulaklak sa altar ni Maria bilang pagsasalarawan ng kanyang kadalisayan at kagandahang loob. Kaya ito ang dahilan kaya bulaklak ang inaalay natin sa mahal na Birheng Maria. Kaya na makarating ito sa Pilipinas, yumabong ito, hindi lamang bilang tradisyon, kundi bilang isang buhay na pananampalataya ng bayan. Sa Biblia, madalas gamitin ng bulaklak bilang larawan ng kagandahan at kabutihan. At sa ating debosyon, ang bulaklak ay sumasagisag sa ating puso. Hindi mahalaga kung mamahalin o simpleng bulaklak lamang ang dala natin. Ang mahalaga ay ang pusong nag-aalay. Sabi nga sa Catechism of the Catholic Church, ang debosyon sa mahal na Birhen ay bahagi ng pananampalatayang Kristiyano at ito ay umaakay sa atin kay Kristo. Kaya kapag lumalapit tayo kay Maria, hindi tayo lumalayo kay Jesus. Sa halip, lalo tayong nilalapit ng isang ina sa kanyang anak. Ang buwan ng Mayo ay mahalaga, lalo na dito sa Diocese ng Malolos, sapagkat dito nag-ugat ang debosyon para sa mahal na Birheng Maria tuwing buwan ng Mayo, kahit ang original na pinagmulan nito ay sa Espanya. Dahil sa isang pari na si Monsignor Mariano Sevilla, siya ay tubong Bulacan-Bulacan at nadistino siya sa Hagonoy, Bulacan. Siya ang sumulat ng unang aklat na pinamagatang Flores de Maria. Ito ay isang buong buwan ng pagninilay tungkol sa mahal na Birheng Maria, kasama ang pag-aali ng bulaklak, gayon din ang mga dalit at mga awit. At mapaghanggang sa ngayon ay atin pa rin itong ginagamit. Mula sa karaniwang tawag na Flores de Mayo, mas naging makabuluhan ang pangalang Flores de Maria sapagkat pinapaalala nito na si Maria ang puso ng pagdiriwang. At hindi rin mawawala sa ating isipan tuwing buwan ng Mayo ay ang mga sagala. Ang sagala ay naging bahagi ng tradisyong Pilipino sa pagtatapos ng Flores de Maria. Ang anyo ng prosesyong ito ay may impluensyang Espanyol na dinala ng mga Kastila noong panahon ng kolonyalisasyon at kalaunay naging bahagi ng kulturang Katoliko sa Pilipinas. Ngunit dapat nating tandaang mga Katoliko na ang Flores de Maria ay hindi Santa Cruzan. Magkaiba ang dalawang tradisyong panrelihiyon na ito. Ang mga kaugaliang pinagsasama ang dalawang ito sa iisang pagdiriwang na nakapagdudulot ng kalituhan. Dapat nating tandaan na ang Flores de Maria ay isang buwang debosyon para sa mahal na Birheng Maria na isinasagawa tuwing Mayo. Nagsisimula ito tuwing unang araw ng Mayo at nagtatapos ng ika-31 na tumutugma rin sa kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birhen kay Santa Elizabeth. Sa pagtatapos ng buwan, isinasagawa ang isang maringal na prosesyon kung saan ang mga kababaihang sagala ay kumakatawan sa iba't ibang imahen ng mahal na Birheng Maria. Kaya naman, mahalaga ang kanilang kasuotan ay disente at angkop sa kabanalan ng kanilang nilalarawan. Karaniwan din na wala silang kasamang konsorte, sapagkat ang pangunahing layunin nila ay katawanin ang kadalisayan at kababaan loob ni Maria. Ang mga simbolong hawak nila ay hango sa litanya ng Birhen ng Loreto na naglalarawan sa iba't ibang titulo at katangian ng mahal na Birhen. Samantalang Santa Cruzan na isang tradisyong panrelihiyon na ginugunita ang pagkatuklas ni Reyna Elena, ina ni Emperador Constantino sa banal na krus ni Kristo. Ito ay karaniwang ipinagdiriwang tuwing ika-3 ng Mayo. Ito ay paggunita sa pagkakatagpo ni Reyna Elena sa banal na krus ni Kristo sa Jerusalem. Dito nagmula ang katawagang Santa Cruzan. Sa prosesyong ito, makikita si Reyna Elena sa huling bahagi na may hawak na krus bilang tanda ng kanyang natagpo ang banal na krus. Ang bat ng kanyang kasama ay sumisimbolo kay Emperador Constantino. Kaya sa Santa Cruzan, ang mga kababaihang sagala ay kumakatawan sa mga reyna at maharlikang tauhan na sumasalamin sa kadakilaan at pananampalataya ni Reyna Elena bilang isang ina at tagahanap ng banal na krus. Sa pagtatapos ng ating pagninilay
tungkol sa Flores de Maria, naway maunawaan natin na ito ay hindi lamang tungkol sa bulaklak, awit at mga sagala tuwing Mayo. Tulad ng isang maganda at mabungong bulaklak, naway sumibol din tayo sa kabanalan, kabutihan at pag-ibig sa Diyos at kapwa. Gaya nga ng diwa sa turo ni St. John of the Cross, true devotion always lead the soul to Christ, and Mary is the surest guide to Him. Sa bawat bulaklak na inaalay at bawat sagala, naway maalala natin na ang tunay na handog ay pusong tapat at mapagkumbaba. At sa tulong na mahal na Birhen Maria, naway mas mapalapit tayo kay Kristo araw-araw. Ako si Renz Rice at ito ang The Carmel Answer. Hanggang sa muli mga kapatid.